Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelism. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon Kristo at Gabayan ng Kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magpabautismo upang mapatawad at maging Kristiyano. Ngayon po, ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo. At ayon po dito kay Apostol San Marcos, Kabanata 1, talatang 4, ito po ang mensahe. At dumating sa ilang si Juan, nagpabautismo at nangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo taligdan ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 1, talatang 9, mga 11, ito po ang mensahe. Hindi nagluwa dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang espiritu na gaya ng isang kalapati. At sa tinig ang nagmula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kita ang kinalulugdan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol sa Mateo, Kabanata 10, talatang 18 hanggang 20. Ito po ang mensahe. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinabubutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 16, talatang 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ng buong. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ngayon po ay pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe at salita. Maraming salamat po sa mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos, hindi ng banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo at ang banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula mo sa tema na magpabautismo upang patawad at maging Kristiyano. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na mula po sa banal na Panginoon Kristo na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa kanyang bugtong na sa ating Panginoon Kristo at tayo ay magpabautismo. Tayo ay manampalataya sa Panginoon Kristo at tayo ay magpabautismo. Yan. At upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan at tayo ay maligtas. Yan. Tayo ay manampalataya at tayo ay patatawarin ng ating banal na Panginoon Kristo at kailangan natin ay magpabautismo upang tayo ay mapatawad ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan ang sinasaad ng Mabuting Balita na nais ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa gabay ng ating banal na Panginoon Jesucristo. At hanggang sa panahon ngayon na sa simbahan na itinayo ng ating banal na Panginoon Jesucristo at ng mga apostol ay mula dyan sa naging successor na yan ay sila yung binigyan ng authority para gumawa ng pagpapabautismo sa ating para sa pananampalataya natin Panginoon Diyos wala Panginoon Jesucristo at tayong mapatawad sa ating. Kaya tayo ay lumapit sa simbahan na itinatag ng Panginoon Jesucristo at tayo ay magpabautismo at magsisi tayo sa ating mga pagkakasala, talikdan natin ito at magbagong buhay tayo. Tayo ay mamuhay ayon doon sa kalooban ng Diyos
kalooban ng Panginoon Diyos mula sa mabuting balita o inihag ng Panginoon sa Kristo. So, papailalim tayo at mananampalataya sa Panginoon sa Kristo at susundin natin yung kanyang iniharap na galing sa Panginoon Diyos. At tayo ay ang ating pananampalatayang Kristiyano ay ito ay nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng bugtong na anak. Sinugo niya yun para tayo ay pagharian, tayo ay pagbukulorin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. So may mga proseso siyang ginagawa, kagaya noong pagpapabautismo. At maging ang Panginoon sa Kristo ay nagpabautismo rin sapagkat bago siya sinugo ay siya ay sinasaad na ng mga propeta na pinaggabay ng Panginoon Diyos sa mundo para tayo ay sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. So hanggang mula kay Apostol San Juan, so siya yung binigyan ng authority ng Panginoon Diyos para magbautismo. So nagpabautismo rin siya sa kay San Juan. So kaya tayong lahat ay daraan sa pagpapabautismo para tayo ay mapatawad at maligtas sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos. Yung pagtupad natin ng mabuting balita, kailangan muna tayong mabautismuhan, magsisi sa ating pagkakasala para sa pagsunod natin ng kalooban ng banal na Panginoon. Ang magbabagong buhay nga, ika nga, yung mga taong hindi pa nagiging Kristiyano o hindi pa nababautismo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. So tayo ay magbabagong buhay. So ngayon, kung nananatili ka at nananampalataya ka na sa isang simbahan, halimbawa sa ating halimbawa sa Kristiyano, Katoliko, ay yung kung kayo nananatili na sa pananampalataya riyan, ay yung inyong mga anak at mga apo-apuhan pa ay inyong huwag kaliligtaang pabautismuhan. Sila ay inyong ipailalim dyan para sa pananampalataya nila sa Panginoon Diyos at sila ay maligtas din. Kagaya nyo na kayo ay nabautismuhan. Kaya huwag nalimutin para sila ay magkaroon din ng kaligtasan sa kanilang pananampalataya. So dapat ay mababautismuhan nyo ang inyong mga anak. Tayong lahat ay nais ng banal na Panginoon sa Kristo na mabautismo sa ngalan ng Panginoon ng Panginoon. At kinakailangan tayo may pananampalataya sa Panginoon sa Kristo sapagkat yung bautismo at pagsisisi ay pinailalim sa Panginoon sa Kristo. Kaya tayo mga Kristiyano, sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos ay tayo ay binabautismo na nagsisisi yung mga bago pa lamang mananampalataya o bagong buhay hilangan. So kaya yung mga hindi nananampalataya pa, kung kayo may time, kayo ay magpabautismo para kayo ay magkaroon ng pagkakataon at sundin nyo yung mabuting balita. So higit sa lahat, hindi lamang pagpabautismo. Kung nalinis na kayo, dapat magbabagong buhay. Susundin nyo yung mabuting balita para gabay nyo sa pagbabagong buhay. Kung paano kayo mabubuhay ng mabuti, matuwid, ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So ngayon, kung nabautismohan ka tapos gagawa ka pa rin ng masama, hindi ka rin magkakaroon ng kaligtasan. So dapat mabautismohan ka, mananampalataya ka para maligtas. So ganun ang proseso. Yung bautismo ay ginagawa ng Panginoon Diyos para sa ikaw ay malinis yung pagkakasala. Ito ay parang ito ginagawa ng ng Panginoon sa Kristo o nasa loob ng pananampalataya ng Kristiyano para mahugas ang pagkakasala. So, parang naliligo ka, ganun. Ngayon ay kung naligo ka, press na press ka. So parang nagbagong buhay ka. Bagong buhay ka na pagka nabautismo. Ngayon, kung halimbawa nagbagong buhay ka na, nagkasala ka ulit, binibigyan ka naman ng pagkakataon magsisi para patuloy ka kaya nga sinugo ang Panginoon sa Kristo kasi patuloy tayo nagkakasala. So binibigyan tayo ng pagkakataon na mayroong pagsisisi pa para tayo makapagpatuloy sa ating pananampalataya. Ngayon kung tayo ay magkakasala at hindi na tayo magsisisi, ay maaari tayo mapahamak at mabulit sa impyerno pagdating ng Panginoon. Kaya kayo ay magabayan ng bautismohan para sa inyong kaligtasan spiritual. Ito ay ang pagpabautismo ay spiritual na
pagpapala at gabay ng ating banal na Panginoon Diyos na ginagawa natin praktikal. Subalit ito ay spiritual na proseso para tayo ay patawarin ng Panginoon Diyos sa ating pagkakasala. At ang pwedeng makapagbautismo din ng ganyan ay yung may authority sa simbahan, yung naga ng Panginoon Diyos, successor ng mga apostol. So sila yung authority para mag-bautismo. At hindi lamang bautismo sa tubig, sa espiritu at sa apoy, sinasabi. Ganyan babautismohan para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, na tayo ay sumasampalataya sa Panginoon Diyos at nagsisisi sa ating pagkakasala. Parang itinatakwil na natin itatakwil mo dyan yung demonyo, yung pagkakasala, kaharap tayo sa Panginoon Diyos at bagong buhay. So muli, sana nagabayan naman kayo ng the Bible, evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at maging practical na pamumuhay at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual at tayo ay magkaroon ng mabuti at matuwid na practical na pamumuhay mula sa gabay ng ating banal na Panginoon. At tayo magkaroon ng kaligtasan spiritual pagdating ng Panginoon. Kaya tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos o mamumuhay tayong spiritual sa ating practical na pamumuhay. So, yan ang nais ng banal na Panginoon. Makalangit na pamumuhay mula dito sa ating practical life. Hindi ba sa sumunod sa pamahalaan na pamumuhay o matuwid na basa sa ibig matuwid. May gabay, kinakailangan mo sunod yung gabay ng Panginoon is kung ano yung matuwid na mo. So kakibat dyan, yung pagsunod sa pamahalaan at higit sa lahat, siyempre, yung iba't ibang mga gabay ng Panginoon Diyos para kung paano tayo mamumuhay ng matuwid. Yung gabay ng Panginoon sa Kristo dyan, na kung paano tayo mamumuhay ng mabuti yun ay spiritual na yun. Kapag itong ating ginagawang matuwid na pamumuhay through Christ ay spiritual na pamumuhay na yun para kang namumuhay sa kalangitan niya. Mga tayo ay nasa katawan lupa, nag-aasawa, so merong gabay yun yung kung paano tayo mamumuhay niya ay sa loob ng pag-asawa para magkaroon ka ng paka-spiritual na pamumuhay. Kasi may pagdating ng takdampanan kasi doon sa issue na yon o aral na yon, hindi tayo mag-aasawa pagdating ng takdampanan para tayo magiging aparang anghel. So yun at muli sana yung bawat mga sa interpretability naman patuloy tayo magkaisa, unawain natin yung ating mga reliyon at maliwanagan kayo para tayo ay tayo ay mga ehemplo ng pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan. At sa ating tayo patuloy na napalataya ng gabay ng kaliwanagan ang banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Napalataya tayo ng kanyang pagmimilagro, paghimala na mga gabay tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kay ating may pati sa lahat ay ang panginig ay ang inyong pagkuunan at upang kayo ay magkaroon ng isa buhay ito para makalangunan. Salamat tayo pag ginabayan tayo ng himalang ito ng pagdiliwanag at pagmimilagro. At higit sa lahat iba't ibang mga kapangyarihan ng Panginoon Diyos kagaya ng pagkakalob sa atin ng pang-araw-araw na blessings, kaligtasan sa anumang uri ng kapahamakan. Mga ganyang mga bagay, sana ay gabayan kayo at gabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos na ayan. Ayan. At dito sa ating buting kakayanan ito, nasa na tayo ay patuloy gabayan niya para mapagkaisa natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon. Ayun. Tayo ay mapagkaisa natin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ng banal na Panginoon sa Kristo at maliwanagan kayo ng mabuting balita at banal na Santa Maria at inyong kayo mamahalan ng mabuti matuwid. Tulungan niyo yung karapatan. Ngayon ay makapunupuhan tayo ng bagay sa ating mga